Bringing hope the world over. Hope Channel. Jesus said, "Go." The Hope Channel is obeying. Tell the world now. With the Hope Channel. Kung walang tagapagligtas, wala tayong pagligtas. May pag-asa, may bagong kabuhayan, at naghihintay kay galing. Pero tanging-tanging sa Christianism. Isang maligayang sandali po ng pag-aaral ng salita ng Diyos ang aming pinapaabot sa inyo, mga giliw po namin mga taga-subaybay. Kami po ay naniniwala na sa inyong pagsama sa amin dito ay kayo rin ay naghahangad na lumago pa sa kaalaman at sa pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya po, purihin ang Panginoon. Kaya ngayon po ay magkakaroon tayong muli ng pagtalakay ng ating leksyon dito sa Lumalago kay Kristo. At tayo po nasa pang-11 ng paksa na ito'y pinamagatang ang buhay ng Kristiyano. Kasama natin sa ating gagawing pag-aaral, si Pastor Rudy Nepomuceno. Pastor, welcome po. Thank you po at magandang gabi po sa lahat na nakikinig sa programang ito. Nawa po ay patuloy na matanggap natin ang masaganang biyaya at pagpapala ng ating Diyos. Okay, Pastor, siguro po ay magandang pasimulan na po natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng panalangin. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na mapagpala sa lahat, muli po ay kagalakan namin na sa tanging oras na ito ay makapag-aral kami ng iyong banal na kasulatan. Igawad po sa amin ang karunungan at pagkaunawang dulot ng banal na Espiritu. Buksan po ang aming puso't isipan, bigyan kami ng mga desisyon upang tanggapin ang mga aral, isa kabuhayan namin upang lalong lumago ang aming kaugnayan sa aming Panginoong Hesukristo. Hinihiling po namin ito alang-alang sa kanyang matamis na pangalan. Amen. Amen. Ating pong pag-aaralan ngayon ang mahusay na aral. Sapagkat ang mahusay na aral ay makikita sa ating mga kabuhayan. So, ang diwa po ng ating pag-aaral dito ngayon ay tinawag tayo ng Diyos upang mamuhay na nagbibigay lugod sa Kanya. Iniligtas tayo ng Diyos. Tinawagan tayo ng Diyos para tayo mamuhay na nagbibigay ng magandang halimbawa sa mundo na ating ginagalawan at sa pamamagitan nito, marami ang maghangad na sila man ay maging mga tagasunod ng ating Panginoon. Ating tatalakayin nito may kinalaman sa mga praktikal na pamumuhay bilang Kristiyano. So, Pastor, ilan sa mga tatalakay natin ay ang pagiging katiwala. At alam natin, pag sinabing katiwala, yan ay, o yung stewardship, pagiging katiwala ay napakalawak na paksa ito. Pero ano ba ang katiwala at ang inaasahan sa pagiging isang katiwala? Ang isang katiwala ay isang tao na binigyan ng kapanagutan o karapatan na mamahala sa tinatangkilik ng iba, ng kanyang Panginoon. So sa ating panahon ay parang manager. Parang manager, caretaker, o mga ganong isipan. Hindi kanya, pero binilin sa kanya o binigyan siya ng kapangyarihang mga siwa. Katulad ng sa pasimula ng kasaysayan ng tao, nang si Adan ay lalangin, ginawa siyang katiwala o magkaroon ng kapamahalaan sa mga bagay na nilalang ng ating Diyos. Yun ang katiwala. Kagaya ng binigyan niya ng pangalan ang lahat ng mga hayop na dumaan sa kanyang harapan. At kalakip noon ay ginawa siyang caretaker ng halamanan ng Eden. Okay. Napakalaking gawa nito. Tinanggap ni Adan ito kasi ang halamanan ng Eden ay napakalawak. So, sa ating pong pag-aaral ay makita po natin may mga babalaring ibinibigay ang Panginoon. Halimbawa po, ginamit dito sa Deuteronomy 8, bilang mga katiwala, ibinibigyan din tayo ng babala na kung tayo pagpalain ng lubos ng Panginoon, ay huwag tayo makakalimot. Huwag tayo makakalimot. Yan po ibinanggit sa Deuteronomy 8. So, at mabuting ating basahin sa talatang 11 hanggang 17. Ito'y napakaganda, lalo tigit tayo palagi humihingi ng pagpapala, pero pagka tayo pinagpala, ay baka naman tayo nakakalimot ding magpasalamat at kilalanin ang Diyos na siya nagbibigay nito. Mangag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos
at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami at lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkalipin, na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na tinatahanan ng mga makamandag na ahas at mga alakdan at uhaw na lupa na walang tubig, na siyang naglabas sa iyo ng tubig mula sa batong pingkian, na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang, na hindi nakilala ng iyong mga magulang, upang kaniyang mapangumbaba ka at kaniyang subukin ka, na pabutihin ka sa iyong wakas. At baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanan kong ito. Amen. So, narito ang babala ng Panginoon. Bilang isang katiwala, ay ang Diyos ay may pinangasiwa sa atin. At ang hangad ng Diyos tayo magtagumpay. Yes. Ang gusto niya ay abundant life. Mhm. Kaya lamang ay narito ang mga babala. Baka naman makalimot tayo. Ay, sa paanong paraan ba, Pastor, na mapapahayag yung nakakalimutan ng Diyos? Ayun nga, yung nagmamayabang na lahat ng mga bagay na ito, yung nakamkam ko dahilan sa aking sariling lakas, sa aking kapangyarihan. Sa aking sariling Nakakalimutan ang payo ni Haring David sa awit 24, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng nangaroroon. So, ang Diyos ang may-ari, ang tao ay katiwala lamang. Oo. Katiwala. At hindi lang ito, ang pagpapala, hindi po ibinigay para sarili nila lamang. Dito po sa aklat ng Pilipos 2, 3 at 4, ay makita po natin na ang panukala ng Panginoon, tingnan din natin ang kapakanan ng iba. Huwag nating isipin ang sarili lamang. At yun ang panukala ng Panginoon, na tayo maging channel of blessings. Yes. Pinagpapala tayo upang kung magkagayon ay maging pagpapala tayo sa iba. Pastor, alam mo, ako'y lagi rin nananalangin. Sabi ko, Panginoon, pagpalain mo ako. Bakit? Upang ako'y maging pagpapala sa iyong banal na gawain. Upang ako'y makatulong sa marami nangangailangan. Ang dinadalangin palagay, ako'y pagpalain, hindi para sa sarili, kundi ang ako'y makatulong sa banal na gawain. Maging channel of blessing. Channel of blessing. So, ito yung panukala ng Panginoon. Tayo pagpapalain niya, tayo mananagana. Pero pagka sinarili natin at kinalimutan natin ang Diyos, ay titigil ang pagpapala. So, may mga babala sa atin, huwag tayong makakalimot. Mayroon pang binanggit dito sa unang Juan 3:16 na ating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Ibig sabihin ay magmalasakit tayo, tumulong tayo. Lalo tigit sa panahon ng mga kalamidad, ay tayo dumadaan sa mga bagyo at mga baha, ay nakatulong ba tayo nung mangyari yon? So ito'y paanyaya at ako'y nagpapasalamat din sa mga kapatiran natin sapagkat yung ating mga nakaraang mga salanta na dumating sa atin ay nung manawagan po tayo ay marami pong mga nagsitulong. Salamat sa Panginoon, purihin siya. At sana po'y ganito ang lagi natin maging kaisipan. Ang Kristiyanong pamumuhay, hindi po iniisip lang ang sarili, kundi ang iniisip natin, paano tayo magiging kapakipakinabang at pagpapala sa ating kapwa para sa kapurihan ng Panginoon. Sa pagiging katiwala, Pastor Ben, merong 6 na bagay na kasangkot dito. Ang una, katiwala tayo ng panahon. Bawat isa sa atin ay binigyan ng iisang sukat ng panahon, 24 hours a day. So mayaman, mahirap, pare-parang may 24 hours. Yes. At dapat yung oras na yun ay ginagamit natin sa kapakipakinabang na pamamaraan. Hindi lamang pansarili, hindi lamang patungkol sa paglilingkod sa ating Diyos, kundi para sa kapakanan ng ating kapwa. Ay kalaway yung treasure natin, yung kayamanan natin. Isipin natin ng anumang pakinabang na ating tinatanggap sa araw-araw, anumang pagpapalang material na napapasa atin, iyan ay kaloob sa atin ng Diyos. Kapatid, katiwala lamang tayo ng mga bagay na ating tinatangkilik. Ikatatlo, yung mga talent, yung mga kakayahan natin, yung mga abilidad natin, kinakailangan ding ipaglingkod natin sa ating kapwa-tao. Ngayon pa sarili, tayo din ay katiwala ng ating katawan bilang templo ng Diyos.
templo ng Espiritu Santo. Hindi natin dapat na dumihan o sirain o abusuhin ang ating sariling katawan. Kinakailangan ingatan natin ang ating kalusugan. Ang adhikain ay upang patuloy na makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa-tao. So, ang ating isang mahalagang gawain sa sarili, yung maingatan ng sariling sa optimum health. So, 4 na yun, ano? Time, treasure, talent, temple. Meron pa ikalima. Yung katotohanan. We are stewards of Tama truth. po, Pastor. At tayo mga kapatiran sa Iglesia Seventh-day Adventist ay tayo mga tagapag-ingat ng mga katotohanan ito. Tayo pinagpala ng Panginoon na pinagkatiwalaan tayo ng mga katotohanan ito na ating mga natutunan. Kaya lang ano bang ating ginagawa sa katotohanan ito? Kaya lang ibahagi natin ito sa So ating bilang kapwa. isang matapat na mananampalataya, ang buhay natin ay buhay ng palaging pagbabahagi at paglilingkod sa Diyos at sa lima ating na yun. kapwa. May ika-6 pa. Oho. Yun yung terrain. Ano yung ba yan? ating kapaligiran. Yung ating lupa. Kalikasan. Kinakailangan tayo maging ecologist. Bantayan natin ang Bantayan ating natin kapaligiran. ang kapaligiran natin. Magandang kaisipan sapagkat alam niyo po mga kapatid, binanggit na ang sanlibutan ay sa Diyos. Ay pinagkatiwala sa atin itong sanlibutan Ay huwag natin sisirain ang sanlibutan. Yes. Marami mga gumagawa ngayon ng mga pagsira, pero sana ay makita yung boses natin ay nadidinig na tayo makakalikasan. Yes. Kaya dumarating yung maraming kasakunaan ngayon. Mga bagyo, mga baha, mga daluyong at iba't ibang mga bagay. Tuwing uulan dito sa Metro Manila, palagi na lamang bumabahaan. Anong dahilan? Hindi natin iniingatan ang ating kapaligiran. Opo, so siguro po ay kailangan lang dagdag nating malasakit na itong mundong itong ginagalawan natin ay ito lang yung mundo natin. Ay tayo po ay gumanap din ating bahagi na maging isang matapat na katiwala sa pamamagitan ng ating kampanyang ang ating kapaligiran ay maging malinis. Wala tayong patumangga na magtapon ng mga basura. Ang mga basura namang ito ay nakatambak kung saan lugar. Pagka umulan, naano ng tubig, bumabara sa ating mga drainage. Yan, bumabaha. Sino nagsasuffer? Tayo din. Kaya wika nga, yung basurang ibinalik mo, itinapon mo, babalik din sa iyo. Ayan. So tayo po mga katiwala ng Diyos ay hindi lamang sa pananalapi, hindi lamang sa kalusugan at talento o sa iba pa, kundi tayo rin ay tagapag-ingat ng ating kapaligiran. Okay, maraming salamat, Pastor. Sana ay yung ating mga nakikinig ay pasimulan na po natin. Meron po akong isang panawagan nga pala, mga kapatid. Meron po kasi ako nadaluhang isang iglesia natin na pagkatapos ng hour of worship ay marami ako nakikita mga nakakalat na balat ng candy. At ito'y sa loob ng church. So, siguro po pasimulan na po natin ngayon. Ang bahay-sambahan po ng Panginoon ay ingatan din po natin. Tayo ay maging mabuting katiwalang iniingatang malinis at maayos at kaaya-aya sa pagsamba ang ating mga bahay-sambahan. Okay. Maliban po sa mga bagay na ating nabanggit, meron pong specific na dinadala sa ating pag-aaral, yung may kinalaman sa ikapo. At ang wikarit sa ating paksa, sa ating leksyon, ay ito'y maliit na bahagi lang naman. Pero sa maliit na bahaging ito, ay susubukin tayo ng ating Panginoon bilang katiwala. So, Pastor, pwede bang yung maipaliwanag sa ating mga kapatiran ang tungkol sa tithe na ating pinag-aaralan ngayon dito? Na ito'y bahagi ng pagiging isang mabuting Kristiyano. Ang nagpasimula ng sistema ng pag-iikapo ay ang ating nunong Abraham. Sinasabi ng iba na ito ay nagpasimula sa Israel noong una sa mga Levita at sapagkat wala na ngayon yung Levitical priesthood, wala na yung mga santuaryo at yan ay para sa mga Hudyo lamang, wala na yan, hindi na yan angkop para sa mga Kristiyano. Pero tingnan natin, pinasimula ni Abraham nang siya ay makidigma doon kay Abimelech, at yung mga kayaman ng kanya na samsam, nagbigay siya ng ikapo kay Melchizedek na siyang priest king of Salem or Jerusalem. At ito ay sinundan ng kanyang anak na si Jacob. Nung si Jacob ay tumataka sa kanyang kapatid na si Esau dahil sa inagaw niyang pagkapanganay,
siya ay nakatulog sa pagod doon sa lupain ng Luz. At samantala siya natutulog na naginip siya, nakakita siya ng isang hagdan hanggang sa langit, doon sa ulunan na bato na kanya naging unan. Nagmamanik-manahog ang mga anghel. Nadama ni Jacob sa kanyang pagtaka sa kanyang kapatid, sa kanyang naging pagkakasala sa kanyang kapatid, gayon pa man hindi siya tinalikuran ng Diyos. Kaya nagpanata siya, Panginoon, kung ako iyong pagpapalain, lahat ng 10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo. So, ang pag-iikap po ay hindi sinimulan sa panahon ni Moises. Sinimulan pa ito sa nunong Abraham. Yeah, meron nga po, Pastor, na nagsasabi, yan ikang pag-iikap po ay yan ikay sa mga Hudyo lang. Ibinigay lang yan sa mga Hudyo, pero wala pa po mga Hudyo. Mahabang mga taon pa ang bibilang. Wala pa sila ay narito na si Abraham at nagbibigay na ng kanyang ikapo. Bilang pagkilala na may Diyos na nagmay-ari ng lahat ng bagay. Yes. Ngayon, nang itatag ang Israel bilang isang bansa at itinatag ng Diyos ang sacrificial system, at itinatag ang paglilingkod sa sanktuaryo, pinili ang mga Levita para siyang maging tagapaglingkod, mga saserdote, at ginamit yung sistema ng ikapo para maging kaupahan ng mga Levita. Naging recipient sila ng proceeds ng tithe, pero hindi sila ang nagpasimula. Ito ay sinimula ni nunong Abraham. At sa bagong tipan, lahat tayo ay nagiging binhi ni Abraham sa pananampalataya kapag tinanggap natin si Kristo bilang ating personal na tagapagligtas. Ngayon, ang ikapo, kung babasahin natin ang Leviticus 27:30, ang ikapo ay banal sa Panginoon. Merong ilang mga bagay na inaangkin ng Diyos at tinatawag na banal. Ang pangalan ng Diyos ay banal. Ang Sabat ay banal. Ang kasulatan ay banal. Ang ikapo ay banal. May mga bagay na tiyakan tinawag na banal. At kapag kabanalan ng pag-uusapan at yung description ng kabanalan, palagi itong kaugnay sa Diyos. Kaya tayo, bilang mga mananampalataya at bilang mga katiwala ng Diyos, binigay ang formula upang ipahayag natin ang ating katapatan at pagkilala natin na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay, magitan ng 10 bahagi. Yung pagtumanggap tayo ng anumang increase o karagdagan, ang 10 bahagi ay banal sa Panginoon natin Diyos. Yeah, ito po yung napakalinaw nga binanggit sa Levitico 27, talatang 30, na 2 bagay, Pastor, yun Ito ay banal sa Panginoon. So, ang tithe po ay banal. Hindi lang siya banal, ay sinabi pa na ito ay sa Panginoon. So, 2 bagay na kagad yun. Pag pinag-usapan din natin ang kabanalan, ang yung salitang holy ay merong itong kaisipang inihiwalay mula sa pangkaraniwan. Yes. Sa madaling sabi, sa 100% na ating sweldo halimbawa o kinita, ay ang 10 bahagi noon ay kiniklin ng Diyos na kanya. At yan ay banal, ihiwalay. Yan ay para sa Diyos. At yung 90%, ito yung atin. So, ito yung itinuturo ng prinsipyo ng pagbibigay ng ikapo. And by the way, dito rin sa ating lesson na tinatalakay ngayon, merong nakasulat na ganito. Siguro yung magandang aking basahin. Returning tithes and giving offerings is a powerful antidote to the danger of forgetting God. Yes. Napakaganda, Pastor, na isang paraan pala rin. Kaya para hindi tayo makalimot sa Diyos, ay alalahanin natin ang pagbabalik ng 10 bahagi na kiniklaim ng Diyos na Kanya at banal sa Kanya. At magbigay din tayo ng ating mga offering. Sa ganitong paraan, ito yung magiging antidote, panlaban, para hindi tayo makalimot. Pastor, meron din ako isang naisip na ito'y antidote din sa pagkamakasarili. Karamutan. Karamutan kasi kapag kayo nagbibigay sa Panginoon ng para sa Panginoon at naghahandog ka, ay tinutulungan din natin ang ating sarili na hindi tayo maging maramot. Yes. Sapagkat ang panukala ng Diyos, tayo'y giver, tayo'y blessing, tayo'y contributor, tayo merong mga gagawin at ang ating buhay gagawa ng kaibahan sa mundong ating ginagalawan. Saka may pangako sa pag-iikapo
kung ibibigay natin ang buong ikasampung bahagi sa Panginoon, may gagawin ng Diyos eh. Ang ikapu kasi, kaya natin ibibigay, ibabalik, hindi natin nagbibigay ng ikapu, nagbabalik tayo Dahil kiniklaim niya kanya to, kaya ibinabalik lang natin. Kaya nga sa aklat ng Malakyas, pag hindi natin ginawa yun, ninanakawan natin ng Diyos, sapagkat ang ikapu ay sa Kanya. Ngayon, ang simulain dyan, pinagpapala muna tayo ng Diyos. Totoo po yan. Kaya katulad ng panata ni Jacob, kung ako'y iyong pagpapalain, ibibigay ko sa iyo ang buong ikasampu bahagi. So ang Diyos muna nagpapala, mula sa pagpapalang yun, mula sa karagdagang yun sa ating tinatangkilik, yun ang ibinabalik natin. At saka tayo natin. magkakaroon ng karapatan na magbalik. Correct. So napakaganda na ang Diyos muna ay nagpala. So yun ang isang napakagandang prinsipyo. Kaya tayo nakapagbibigay ng ikapu. Sapagkat una sa lahat ay pinagpala na tayo. Yes. Binigyan na tayong una ng ating Diyos. Kung wala namang pagpapala do barating sa atin, wala namang inaasahan sa atin. Wala namang inaasahan. Pero mas masarap yung mayroon tayong tinatanggap. Upang kung magkagayon, ay magkaroon tayo ng karapatang maibalik sa Panginoon yung saganang kaniya. At kung nandun na tayo sa sistema ng tapat na pagbabalik sa Panginoon ng ating mga ikapu, may gagawin ng Diyos eh. Bubuksan ko sa inyo ang dungawan ng langit. Upang pagkaloob sa inyo ang pagpapalang sukat na wala kayong pagkalagyan. Uy, pangako napakadakila noon. Pag yun ay nagganap sa ating mga buhay at marami ng mga kasaysayang natala tungkol sa pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos dahilan sa katapatan ng mga taong pumasok doon sa relasyon ng pag-iikapu. Pastor, meron akong ilang mga nalaman mga tao na galit dyan sa ikapu. At yan daw hindi naman daw dapat ginagawa ng mga Kristiyano. Dahil yan ginagawa lamang ng mga Hudyo. So ano po ang ating mga isasagot sa kanila sa ganitong pag-iisip? Ang pag-iikapu ay hindi lamang sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo, ang sistema nito sa mga Levita, yung paglingkod sa templo, ginawa silang recipient ng ikapu, sapagkat nang hatiin ang lupain, nang ipamana na sa mga anak ni Jacob ang lupain ng Kanaan na kanilang original na pamana, itong mga Levita ay hindi binigyan ng kaukulang mana. Bahagi doon sa lupain. Yung ibang mga tribo ay meron kani-kanyang lugar. Pero ang mga Levita ay hindi binigyan upang sila nga ang maging katiwala ng Diyos na tatanggap ng lahat ng mga ikapu noong ibang mga tribo na binigyan ng pamana. At hindi lamang yon, nagbigay ng tinatawag na Levitical cities. Ito yung mga syudad ng mga Levita na nakakalat sa buong lupain upang ang mga Levita sa lahat ng dako ng Israel ay siya tumanggap ng mga ikapung yun. Pero ang sentro ay nandun sa Jerusalem. Okay. Isa pa sa mga responsibilidad ng Kristiyano ay ang responsibilidad sa sarili. Ito makikita natin sa aral mismo ng ating Panginoong Hesus dito sa Mateo 22, talatang 39. Ang wikaryan, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So ano ba ang kahulugan nito sa Kristiyanong kaisipan? At paano natin ito maisa sa kabuhayan, yung ibigin ang sarili? Pangkaraniwan kasi natinig natin iniibig niya lang yung sarili niya. Paano natin maisa sa kabuhayan na inaasahan naman pala tayo ng Panginoon na talagang iibigin natin ang ating sarili? Yes. So huwag natin kakalimutan ang ating sarili. Oo. Kung iniibig natin ang ating sarili, gagawin natin ang lahat upang sariling ito ay mapanuto. Hindi magkakasakit, hindi masasaktan, hindi magkukulang, hindi magugutom, hindi mauuhaw, hindi dadanas ng negatibong mga karanasan. So, ibigin natin ating kapwa katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. So, that means yung ating kapwa ay gagawin nating extension ng ating malasakit para sa ating sarili. Yan ang kahulugan ng pag-ibig sa kapwa. So, hindi naman pala masama yung ibigin ng sarili kasi may naridinig ako kasi na kasaki man din kaya, niibig mo sarili mo. Pero
sa katotohanan din, ay paano tayong iibig ng ating kapwa kung ating sarili mismo hindi natin iniibig? Kaya nga. Paano tayo magpapahalaga sa ating kapwa kung sarili natin mismo hindi natin pinapahalagahan? Paano natin igagalang ang ibang tao kung mismo sarili natin hindi natin ginagalang? So, alalahanin din natin ang ating sarili. So, kung iniibig natin ang ating sarili, nangangahulugan, na nilalagay natin sa tamang lugar ang worth natin, ang ating kahalagahan, ang ating katayuan sa harapan ng Diyos. Yung self-worth, mahalaga yun eh. Kung meron tayong self-esteem, meron tayong self-worth, at nakikita natin ang ating sarili sa area ng pagmamahal, ganun din ang makikita natin sa ating kapwa-tao, sapagkat mamahalin natin ang ating kapwa katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Hindi selfishness yun, kundi realization of self-worth. Okay, so napakaganda. Sundin natin ang utos mismo ng ating Panginoon na tayo magmahal sa ating kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. At ibig sabihin, mahalin natin ang sarili natin. Ingatan natin, sapagkat kung ingatan natin ang sarili at mahalin natin sarili natin, lalo pa tayo makakagawa at makakatulong para sa ating kapwa. Yes, at actually, sa itinuro ng ating Panginoong Hesus sa Beatitude, sa mapapalad ng Mateo 5, yung Mateo 5:43 to 48, wika doon, ibigin ninyo ang inyong kapwa, kahit na nga inyong mga kaaway. At sa bandang huli, sa 48, be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Naging problemang talatang ito sa pagpaliwanag ng ilang mga Bible scholar. Anong kahulugan doon? Paano magiging sakdal tayo, katulad ng Ama sa Langit at sakdal? Magkaiba yan. Ang Diyos ay sakdal, pero ang tao ay hindi maaari maging sakdal katulad ng Ama sa Langit. Pero sa pag-aaral, sa Biblia, nasumpungan natin na yung palang salitang perfect doon ay galing sa Greek word na teleos. Na ibig sabihin ni maturity, reaching to maturity, growing in maturity. Tayo pala, kapag tayo hinog sa ating karanasan, sa development ng moral character, yung kahinugang yun, yung perfection na yun, ay mag-aata sa atin upang ibigin ang ating kapwa-tao, lalo na yung ating kaaway. Ang kaaway kasi binabanggit dito, hindi yung kaaway bilang kapwa-tao. Ang kaaway dito yung taong nangangailangan ng kaligtasan at ng pagkakilala ng Ebanghelyo. Okay. So sharing ang punto dito ng be ye therefore perfect. Ibigin mo ang taong wala pang pagkakilala kay Kristo. Sa ganung paraan, masasakdal ang iyong pananampalataya. Okay, maraming salamat. Isa pa po sa buhay Kristiyano na tinatalakay natin sa linggong ito ay yung may kinalaman sa Kristiyanong kasalan. Yan, pag-aasawa. So ano ba ang biblikal na kahulugan ng kasal? Ang kasal kasi, katulad na mabasa natin sa aklat ng Genesis, matapos na ikasal ng ating Diyos na manalalang si Adan at si Eva, iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang at siya'y pipisan sa kanyang asawang babae at silang dalawa ay magiging isang laman. Leaving the parents and cleaving with the wife. Yan ang pag-aasawa. Yan ang biblikal na pag-aasawa. Lalaki at babae. Lalaki at babae at sila ay aalis at ang dalawa ay magiging isa. Isang laman. So, nakakalungkot lang sa ating panahon ngayon ay meron akong nadinig na balita o nabasa sa dyaryo na dalawang lalaki ay parehong ikinasal. Yes. Ito naman ay naganap sa ibang bansa, hindi naman sa atin. Pero ito ay perversion. Hindi ito ang plano ng Panginoon. Yeah. Kundi ang kanyang panukala ay lalaki at babae at ang dalawa ay maging isa. Walang third sex. Walang sinabi dito na ang lalaki at ang lalaki. Oo. At saka nang lalangin ng Diyos ang tao, ang kahulugan ng tao ay male and female. So pumasok ang maraming perversion. Nagkaroon ng third sex. Dito makita natin ang homosexuality.
ang paggawa uli ng kaaway na sinisira. Oh, by the way, ang kasal ay isang institusyong itinatag ng Diyos nung una pang pasimula. Banal yan. Banal yan. Nauna pa yan sa Sabbath. Bago pa magsabat ay itinatag na niya ang institusyon ng kasalan. At pansinin po natin mga kapatid, ang institusyon ng kasal, hindi ito invento ng tao. Hindi ang tao ang siyang gumawa nito. Yes. Ang Diyos ang siyang nagtatag nito. At ito'y susundin ayon sa panukala ng Panginoon. At sa magitan ng kasal, yan ang magsasakatuparan ng tagubili ng Diyos, kalatan ninyo ang lupa. So, ang kasalan ay isang institusyon na Diyos ang nagtatag sa kapakanan at kaligayahan na rin ng tao. Ito'y sa kanilang pinakamabuting karanasan. At akin nga minabasa nga kung ang kasal ay isang napakagandang regalo ng Diyos sa tao doon sa ikinasal. At dito sa ating leksyon, Pastor, binabanggit na isa sa hangarin ng kasalan ay ang dalawa na naging isa ay magkaroon ng malalim na pagmamahalan at pagkakaisa. So ito'y challenge sa ating mga mag-asawa, mga minamahal mga kapatid, na tayo ay kung meron tayo magiging malapit na kaibigan, sana ang pinakamalapit nating kaibigan ay yung ating asawa. Yes. So at napakasarap. Ako po, ang mga kapatid, ay maraming kaibigan, pero talagang sasabihin ko, ang asawa ko ang aking talagang best friend. Very good. Ang aking asawa ang aking best friend. Pag ako'y nagkakamali, kung minsan ay sa iba ay hindi lang pinapansin, para pupurihin ka pa. Pero yung asawa ko, pag nagkamali ako, sasabihan talaga ako. Yun ang tunay na kaibigan talagang. Hindi ka lang bubulahin, talagang aalalahan, i-guide ka talaga. Parang si Ate B, yung misis ko. Siya ang akin number 1 critic. Pero siya rin ang number 1 fan. Totoo yan. Okay. So, dito natin makikita yung masarap talaga. Pag inabot natin, idinalangin natin maabot natin ang panukala ng Panginoon sa programa ng kasalan, ay sasabihin natin mag-enjoy talaga tayo ng ating buhay. Kung hindi ganun, Pastor Ben, yung ganong uri, level ng relasyon, problemang malaki. Kaya ating ang tinatalakay at pinag-aaralan na sa linggong ito na ang Kristiyanong buhay ay ganito. Na kung ikaw magkaroon ng asawa, ang panukala ng Panginoon ay magkaroon kayo ng malalim na pagmamahalan at pagkakaisa at nagiging isa. At hindi binibilang ng taon, sapagkat yan ay till death do us part. Pero maraming issue ibinangon ng Diablo, maraming sitwasyon siyang inimbento. Gusto niyang sirain. At hanggang ngayon ay nagpapatuloy ang kaaway na sirain ang mga tahanan. Sapagkat pag ang tahanan ay kanyang nasira, ay di maapektuhan ang mga iglesia. Yes. At yung ating mga pagsaksi, maapektuhan din. Kaya napakarunong talaga ng kaaway. Pero ang pinakamabuti talaga ay ating palaging ihahabilin sa Diyos ang ating pamilya, ang ating mga samahang mag-asawa upang tayo maingatan sa mga gawaan ng kaaway. Ano mga perversions ba yan, mga sitwasyon ay pinasok ng Diablo para sirain ang marriage ng lalaki at ng babae? Andiyan yung polygamy, Polygamy. Maraming asawa. Maraming asawa. Sa Muslim culture, hanggang 4 pwede. Basta kaya mong suportahan, kaya mong buhayin, hanggang 4 pwede. Andiyan din pumasok yung walang kasal, basta nagsasamang para mag-asawa. Live-in. Live-in. Yung common law, husband or wife. Andiyan yung divorce. Divorce o pag-iwalay. Nandiyan yung remarriage. Muling divorce, tapos magkakaroon ng panibagong asawa. At higit sa lahat, ang number 1 na problema ngayon, yung homosexuality. At yan nga, pumasok dyan yung sinabi mo kanina na same-sex marriage. Legal na yan sa maraming sa ibang bansa, illegal na. Mga bansa. Parang so ito yung mga perversion na ginagawa ng kaaway para sirain ang panukala ng Diyos na ang kasal ay isang banal at sagradong institusyon. Napakaganda na sa ating leksyon dito ay pinapaalalahanan tayo. Ang wika ay, as with a relationship with God, the relationship between a husband and a wife should be sacredly guarded. Yes. So bantayan po natin na mayroong sacredly guarded. Ano bang ibig sabihin niya, Pastor? Talagang bantayan. Taimtim at may kabanalang bantayan natin ang ating pagsasama bilang mag-asawa. Sapagkat ang kaaway gumagawa, pero wala naman tayong dapat ikatakot kahit gumagawa siya. Sapagkat higit na makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran.
Okay. Pero yung mga laganap na problema ngayon, ang pangangalo niya, adultery, fornication, pakikiapid, na ito ay malaking bahagi dito yung pornography. Ito ang malaking pansira sa moralidad ng mag-asawa tsaka ng mga kabataan. Sa kabataan ngayon, sa internet, ay laganap din yan. Talaga. Ang internet ay merong pakinabangan, pero ito rin ay maaaring gamitin ng dyablo sa pagkariwara ng morality at saka ng pag-iisip at damdamin ng tao. So, ang pag-aasawa ay banal. Banal. Ang relasyon ng mag-asawa ay banal. Dapat na panatilihing walang dungis, walang bahid. Ang pag-aasawa ay habang buhay, habang panahon. Ang pag-aasawa ay pagtatatag ng tahanan. Ang pag-aasawa ay isang unit ng lipunan o ng iglesia sa pagsamba sa Diyos. Ang pag-aasawa ay siyang pinakabukal ng lahat ng mga kaligayahang maaring matamasa ng mag-asawa samantalang narito sa lupa. At ang pag-aasawa, Pastor Ben, ay simbolo ng relasyon ng tao sa ating Panginoong Hesukristo. Yan ay nasa Biblia. Ang iglesia ay tinatawag na bride. Ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang kasintahang lalaki. At yun ang ating halimbawa rin sapagkat sinabi sa banal na kasulatan kung paanong naging handa ang ating Panginoong Hesus na ibigay ang kanyang sarili sa iglesia. Ay sana'y ganon din ang mga asawa. Okay. Na handa niyang ibigay ang kanyang sarili para sa kanyang asawa upang maproteksyonan at matiyak na sila ay nasa magandang kalagayan. Ito ang kahayagan ng pagmamahal. Yes, sa aklat na Efeso, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawang babae. Mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Kung paano binigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa iglesia, gayon din naman kayo sa isa't isa. So ito'y pinag-aaralan natin mga kapatid sapagkat ito'y bahagi ng buhay ng isang mananampalataya. Na ito'y pinagsisikapan ding sirain ng kaaway, kaya ating tinatalaki dito sapagkat muli tayo po ay nasa ilalim na tayo po ay mayroong kinakarap ng mga labanan. Yung tunggalian sa pagitan ni Kristo at ni Satanas, tayo po lahat ay damay dito. At nagsisikap ang kaaway na tayo rin ay sirain. So, ibinibigay sa atin ng mga leksyong ito upang ito'y magsilbi mga paalala na may mga buhay Kristiyano na dapat nating isalang-alang at ating maging karansan. Pastor, dito sa ating pag-aaral din ay meron pang mga paksa na may kinalaman sa Christian behavior. Ano man dapat na maging pamumuhay at pag-uugali ng isang Kristiyano? Ayun, sa labas ng tahanan, sa labas ng ugnayang mag-asawa, tayo ay naninirahan sa komunidad, sa barangay. Tayo ay nakatira sa sanglibutan. Pero ang wika doon ay, bagamat tayo in the world, hindi dapat na tayo maging off the world. Ibig sabihin, nabubuhay tayo sa planetang lupa, pero hindi makasanlibutan. Iiwasan natin yung mga bagay na magsisira ng ating moralidad at magiging problema sa lipunan. Katulad ng tayo ay para mabuhay ay naghahanap buhay, di ba? Namamasukan. Opisina. Nagkakaroon tayo ng mga employer. Yes. Merong magandang relasyon dapat na maitatag sa pagitan ng employee and employer. At ang Biblia ay merong mga payo na mga employer, huwag ninyong abusuhin ang inyong mga empleyado. Huwag ninyong agawin huwag ninyong pagmalupitan sila in the area of kaupahan. Ibigay ang marapat na kaupahan. Pero merong simulain na no work, no pay, no work, no eat. Kaya sa tapat na pagkatrabaho, sa matuwid na paraan ng paglilingkod, dapat ay merong kaukulang kaupahan para siyang kabuhayan ng tao. Okay, so dito pinapakita, kung ikaw isang empleyado, ay gawin mo ang bahagi mo na may katapatan as unto the Lord. Kung ikaw naman ay isang employer, ay huwag mo namang pagsamantalahan ang iyong mga empleyado. So dito pinapakita ang magandang pag-uugali ng isang Kristiyano. Yes. Sa paano pa natin makikita ang pag-uugali ng isang Kristiyano? Okay, para sa ano pa ang kahayagan? Bilang mga magulang naman, kailangan maturuan natin ang ating mga anak ng
pagpapalaki natin sa kanila, gawin natin siyang responsible members of society. Ngayon, kahit na nga may mga katulong tayo sa bahay, kinakailangan yung mga bata natin habang lumalaki, babae man o lalaki, ay maturuan ng manual labor. Sa ekonomiya ng mga Hudyo noong unang panahon, kapanagutan ng ama na yung kanyang anak ay turuan ng isang trade, ng isang uri ng trabaho, para pag siya ay dumating sa hustong gulang, makakapaghanap buhay siya ayon sa training na kanyang natanggap mula sa kanyang ama. Hindi yung Kristiyanong tamad. Dala na niya yun. Kahit saan pumunta, pag lumakit tamad. Yes. Yung Kristiyanong walang alam. Yung hindi marunong maghanap buhay. Wika pa ng kasulatan yung isang ama na hindi marunong, walang kakayahang magpakain sa kanyang sambahayan, sa kanyang anak, ay worse than an infidel. Ay masahol pa sa walang pagkakilala sa Diyos. Kaya yung dignity of labor, mahalaga yun. Maganda ang mga bata ay maturuan. Bagamat may mga, sabi natin, may mga katulong sa bahay. Pero sa pagkabata pa lang, maganda ang mga bata ay binibigyan na responsibilidad. May mga duties. Para sila lumaki na responsible. Yes. Mga batas ng bayan. Yung maging kasangkot sa pag-control sa mga karahasan at mga kalpitan. Pagka nakakita ako ng isang tao na nagmamalupit sa aso o kaya sa pusa, sabi ko sa sarili ko, malupit itong taong ito. Be kind to animals. Sapagkat yung kagandahang loob natin sa mga hayop ay reflection yan ng kalidad ng ating pagiging Kristiyano. Kung malupit tayo sa mga hayop na walang laban sa atin, ay hindi magandang ugali ng isang Kristiyano yun. Yeah. So kung tayo man ay nasa ganitong kalagayan, ay hindi pa naman huli ang lahat para tayo magsipagbago. Kaya nga po natin pinag-aaralan. Kaya kung meron mo po sa atin na naging malupit sa asawa, o naging malupit sa anak, o naging malupit sa aso, o sa hayop, o sa ating kapaligiran ay tayo naging pabaya, ay hindi pa naman huli ang lahat. Kaya nga po natin pinag-aaralan ito upang kung magkagayon ay tayo mapalalahanan o maturuan na kung paano tayo mag-uuga, kikilos at mamumuhay ng naayon sa panukala ng Panginoon. Pero huwag tayo magatubili pumatay ng ipis. O kaya ng baka dumami ng daga. yan. Baka tayo ay atakihin ng leptospirosis. So, merong mga pagkakataon, merong mga okasyon, may mga lugar, may mga bagay na marapat, pero mga bagay na hindi marapat. Ang isang Kristiyano ay dapat na listo sa kanyang karanasan sa araw-araw para siya ay maging kasangkapan ng kapanutuhan ng ating kapaligiran at ng ating kapwa-tao. Yung pag-ibig din sa kapwa. Love thy neighbor as thyself. Paano ba yun? Ay pagmalasakitan natin ang ating kapwa, isipin natin ang makabubuti para sa kanila. Huwag nating hangarin ang masama para sa kanila. Okay. Doon sa aming compound, sa Pasay, meron isang pamilya doon sa loob ng compound namin, pamilya ng katulong na may-ari ng aming apartment, mga anak, kasama pa yung kapatid, kasama pa yung nanay. Kaya halos pag nagluluto si Ate V, kasahog eh. Kaya lagi namamasal yun doon sa likod at meron dalang para sa kanilang pagkain. So, maging bukas tayo sa mga pagkakataon ng mga tayo makatulong sa ating kapwa-tao. Yan po ang diwa actually po ng ating lesson na huwag nating isipin lamang ang ating sarili. Mga kasabihan, pero ang sabi nga, i-share the blessing. Maganda itong ating nasa leksyon na hayaan niyong aking basahin na sinulat ni Ellen White sa kanyang aklat at Testimonies for the Church, Volume 1, page 325. Ganito ang wika. We are not placed in this world merely to care for ourselves, but we are required to aid in the great work of salvation, thus imitating the self-denying, self-sacrificing, useful life of Christ. Sa ibang salita ay hindi tayo tinawag na maging alagad o tagasunod ng ating Panginoong Hesus para lamang mag-enjoy ng ating buhay. Kundi isipin natin kung paano tayo magiging pagpapala sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating kapaligiran. Okay. So yan po ang mga magagandang dinadala sa atin sa ating paksa na tinatalakay sa buong salinggong ito na may kinalaman sa ating mga pag-uugali bilang mga Kristiyano.
Saka huwag tayong manghinawa na magsagawa ng mga kilos ng kagandahang loob at kabutihan sa ating kapwa. Madalas na pag kami naglalakad ni Mrs., sabi ko, uy, naglalakad yung damit mo ha. Sabi ko, oo, binigyan ko yan. Nakakaawa naman halos wala na maisuot. Para tuloy makadalo sa kapilya. Ayan, binibigyan yung lalo ni mga bagong binyag na may hirap, ay binabahaginan para sila man ay magkaroon ng at least ng kagalakan na sila'y sumimba na merong maayos na kasuotan. Tama po yan. Sa Biblia po ay binanggit nga po na huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti. Lalo tigit sa mga kasambahay natin sa pananampalataya. Okay. So napakaraming magagandang mga sinasabi ang banal na kasulatan upang i-guide tayo bilang mga Kristiyano. At hayaan po natin sa pamamagitan natin mga buhay ay maluwalhati ang ating Diyos. At hindi lamang yung ating pamumuhay ng matuwid, kundi isipin din po natin palagi paano tayo magiging pagpapala, paano tayo makakatulong sa ating kapwa, paano tayo magiging pagpapala na sa pagdating natin sa harapan ng ibang mga tao ay naging nabago ang kanilang buhay. At hayaan po natin ang sinabi ng Panginoon na tayo maging ilawan ng sanlibutan ay maging karanasan ng bawat isa natin sa araw-araw. O Pastor, ang ating oras ay talagang mabilis. So ating tinatalakay sa linggong ito ang may kinalaman sa buhay Kristiyano. Okay. Okay, so ano po ang inyong mga huling mga pananalita pa bago tayo dumako sa ating pagtatapos? Ang Ebanghelyo ay dapat na katotohanan isa na sa kabuhayan. Kinakailangan yung Ebanghelyo mabuhay sa ating karanasan. Kaya gawin na i-convert natin yung Ebanghelyo sa practical terms, gawin nating pakinabang. Nang tayo'y tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, nakinabang tayo At tanggap natin ang pagpapatawad ng kasalanan, kapayapaan sa ating mga puso, nagkaroon ng panibagong tanawin tayo ng pag-asa, tumitingin tayo sa hinarap sa buhay na walang hanggan, sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Ang ating mga anak ay naakay natin sa mga matuwid na simulain upang sila'y maihanda sa hustong kapanahonan na sila man ay magtatatag ng kanilang sariling mga tahanan. At tayo patuloy na naglilingkod sa ating kapwa-tao. Yun ang mga pakinabang na natanggap natin sa Ebanghelyo. Ngayon, kinakailangang maging daluyan tayo ng pagpapalang yon. I-convert natin ang Ebanghelyo upang maging pakinabang ng ating kapwa-tao. Yan. At dyan papasok yung matatayog na isipan ng we have been saved to serve. Opo. Maging tagapaglingkod tayo kung paanong naglingkod sa atin ang ating Panginoong Hesus. Ngayong alagad na tayo ng ating Panginoong Hesus, ipaglingkod naman natin ang pagiging alagad natin doon sa ating kapwa-tao. Okay, maraming salamat po, Pastor. Sa ating pag-aaral na ito ay inaanyayahan tayo ng Panginoon. Nayayamang pinili natin ang tayo ay sumama sa Kanya. Ang tayo maging kapanalig Niya sa labanan sa pagitan ni Kristo at ni Satanas ay ipakita po na ang ating mga buhay na tayo nga ay nasa Panginoon. At ang ating mga pinag-aaralang mga kahayagan ng ating mga pag-uugali, mga responsibilidad, hayaan po natin ito maging kahayagan na tayo nga po ay nasa panig ng ating Panginoon. So muli po, kami nagagalak na kayo po ay nananatiling nariyan at nakikinig, nanonood. Kami po ay naniniwala sa munting talakayang ito ay pinagpala kayo ng Panginoon. At kami rin po dito ay pinagpala ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyo muli. At sa ating pagtatapos, ay tayo pong muli ay dadako sa ating closing prayer. Tayo po ay manalangin. Banal at dakila po namin Diyos na nasa langit. Kami po ay tunay na nagagalak. Kayo ang aming Diyos. Kayo ang aming Ama na palagi sa amin nagmamahal. Kayo ang siyang tumawag sa bawat isa sa amin upang kumagkagayon. Kami makapamuhay mula sa kadiliman patungo sa inyong kagilagilas ng liwanag, na sa pamamagitan ng aming mga buhay ay makilala nga ng sanlibutan. Kami po ay inyong mga tagasunod. Kami po ang inyong mga tinawagan upang kumagkagayon, magpakita ng isang magandang halimbawa ng pamumuhay na nagtatapat sa inyo, na kumikilala sa inyo, na nagmamalasakit sa aming kapwa, kagaya ng aming Panginoong Hesus, na nagmahal at gumawa sa kapakanan ng sangkatauhan. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang lahat namin mga manonood
Sa kanila pong ginawang pagsubaybay sa amin sa mga pag-aaral nito, patuloy niyo po silang pagpalain, O Diyos. Pagyamanin sila sa mabubuti mga gawa at sa pamamagitan ng kanilang mga buhay at mga paglilingkod, patuloy lamang maluwalhati ang inyong dakilang pangalan. Salamat po, Ama, sa katiyakan. Ang inyong banal na Espiritu ay sumasa amin. Kayo, O Diyos, ang patuloy na magpapala sa kabuhayan ng bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay amin po sinasampalataya ng amin na pong tinanggap para sa inyong kapurihan at kaluwalhatian, alang-alang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Walang tagapagligtas, wala tayong pagligtas. May pag-asa, may bagong kabuhayan, at naghihintay sa kaluluwa pa rin. Pero tanging-tanging sa Kristiyanismo. Bringing hope the world over. Hope Channel. Jesus said, "Go." The Hope Channel is obeying. Tell the world now with the Hope Channel.